Ang gumaka po ay nananatiling impressive po ang ating peace and order situation. Kung magkaroon man po tayo ng mga focus crime ay hindi po kasing alarming kagaya po ng ibang lugar, at dahil sa katunayan po mula po January hanggang sa kasalukuyan meron pa lamang po tayong 4 na focus crime na nangyayari. Ang pinaka-focus po namin dito ay yung mga road crash incidents, dahil tayo po ay along Maharlika Highway, kaya hindi po talaga maiwasan na ang mga aksidente po sa kalsada ay medyo dumadami. Pero madali naman din po nating na-address. Kalimitan po halos sa 90 to 95% po ng road crash incidents natin ay hindi naman nagiging hindi naman na kumbaga madaling na pagkakasundo yung magkabilang partido. And then wala naman po kaming masyadong pinofocus na barangay or problema dito, dahil lahat po nangyayari sa amin dito sa na focus crime ay puro po mga isolated. Kaya ang didiretso ko na po dahil nga po sa wala namang kaming specific na barangay, specific na baya na oras o araw na dapat kaming tutukan. Yung pong mga interventions lang po natin na ayon din sa guidance po ng ating pong mga pinuno sa taas, ay yun lamang po ang talagang seryoso nating ipinapatupad, gaya po ng checkpoints, gaya po ng mga engagement natin sa ating pong mga stakeholders, engagement po sa ating pong mga business establishments, engagement po doon sa ating mga purok leaders, para po kahit papaano ay kahit hindi masyadong sapat yung bilang ng ating pulis, nakagagampan po tayo doon po sa mabilisang pagtugon pag kinakailangan po ng mabilisang responde, dahil nandiyan po yung ating mga counterparts, hindi lamang po mga barangay tanod, hindi lamang po mga barangay officials, talagang maging yung mga purok leaders, ini-engage po natin para po sila mismo ay tumulong sa atin. When it comes sa campaign for illegal drugs, kumusta po Pepe? Ang campaign po natin sa illegal drugs ay hindi po yan puputol, at yan po ang ating priority dito sa bayan ng Gumaka, at sa mga legal offenses po natin, yan po ang pinakamalaki ang focus at pondo po na inilalaan natin dyan. Dahil ang Gumaka po, kung malalaman po natin, ay isa po ito sa mga bayan dito sa katimugang bahagi ng Quezon na may progresibong environment, at alam naman natin na pagka progresibong isang lugar, dinadayo yan ng iba't ibang tao, maging yung mga illegal na elemento talaga pong hindi maiiwasang dadayo at dadayo dito. Sa katunayan po, yung pong huli naming huli sa buy bust operation ay taga Maynila pa, na dito lang talaga dito lang talaga siya parang nagbo-board, at ang kanyang trabaho ay mag-transport o mag-transact lamang ng drugs from Manila papunta po dito. Kaya mabuti na lamang at sa masigasig po nga tugon po ng ating mga kasama dito sa intelligence section ay natuntun po natin ang kanyang pangalan, at naputol na po yung isa sa mga pangunahing nagsusupply ng drugs dito sa bayan po ng Gumaka. Sir, kumusta naman po yung kampanya natin sa Oplan Dangal? Sa Oplan Bantay Dangal po, ang ating pong noong pong kauna-unahang inilunsad yan ng ating pong mahal na regional director, ay isa po ang Gumaka sa mga bayan dito sa Quezon na may maraming bilang ng nahuli sa Oplan Bantay Dangal. At nito pong yung huli po namin nahuli ay isa ring warrant of arrest na medyo ang involved po ay minor pa, pero magdi-18 na siya, at sa katunayan po ay
Siya po ay aming naisangguni na sa DSWD. Pero yung pong iba pang kampanya natin sa Oplan Bantay Dangal ay hindi lamang po nakafocus doon sa panghuhuli sa mga wanted persons na may kaugnayan po sa mga yung po tinatawag natin mga sexual offenders, kundi kasama po sa Oplan Bantay Dangal natin yung pagpapalakas po ng ating kampanya laban po sa rape, pagpapalakas po ng ating kampanya laban po sa mga sexually related po na mga kaso o insidente para po mas maging malawak ang kaalaman ng ating mga kababayan dito at magbigay sa kanila ng sapat na lakas ng loob para po magsumbong. Dahil lang isa po sa pinaka nagiging problema, kadalasan hindi nagsusumbong yung biktima o kung magsumbong man ay late na. Kaya siguro pag sa pagpapalakas po ng kampanya natin ay siguro naman magiging mabilisan na yung kanilang pagre-report, yung kanilang pagpapaalam sa ating atensyon para po mabilisan nating mahuli ang suspect. O kaya ay at the end of the day gusto po natin na talagang yung respeto po natin sa ating dangal, kaya nga po Bantay Dangal ay mas may angat po natin para po wala na mangyaring mga ganyan na sexually related violence or incidents. Sir, paano natin isinasagawa para makumbinsi natin? Kasi alam mo natin yung mga biktima na ito talagang nahihiya, magsumbong. Paano ho ninyo isinasagawa para makumbinsi niyo yung mga Meron po tayong mga interventions and programs na isinasagawa, lalo na po yung ating pong Women and Children Protection section. Kasi gaya po ng huli na isa sa pinakamagandang naisip po ng ating provincial director, yung i-reduce natin sa parang comics yung mga leaflets or yung mga campaign natin sa pagpapalawak ng kaalaman ng ating mga kababayan. Dahil pagka po kasi halimbawa, sabi ko nga hindi naman wag naman sana akong take out of context. Sabi ko, yung mga leaflets na pinapakalat natin, yung mga campaign natin against rape o kaya ay sa mga campaign natin against sa pambabastos, yung mga related sa mga sexual na offenses, sabi ko mas maganda na mas maraming nakakalat na ganyan kaysa sa mga basura, di ba? Bukod po doon, yung pong mga symposiums natin, yung pong mga programs natin, yung pong mga seminars na inilulunsad sa mga barangay, sa pakikipag-ugnayan po ng iba't ibang ahensya ng ating lokal na pamahalaan, kami po ay talagang ipino-focus namin yung ganyang mga programa para hikayatin yung pong mga kababayan natin na in case na nakakaramdam na sila ng hindi maganda, mag-umpisa ng magsalita, or kung nakaranas na sila at hindi talaga may iwasan dahil sa pagkakataon, ay kaagad na magsumbong. At sinisiguro naman namin yung kanilang yung confidentiality nung pong yung mga impormasyon ng mga pangyayari, dahil isa po yan sa pinoproteksyon na natin. Sir, regarding dito sa pagkatapos na mangyari ngayon sa Laclita, kumusta ang monitoring natin doon sa mga pakakaroon ngayon? Ay, maganda pong tanong yan dahil actually po, nung bago pa man mangyari yan, bago pa po yung pagbubukas po ng eskwela, nagkaroon na po kami ng prior meeting with the other members of the academe dito, particular po dito po sa Gumaca National High School, at pinupuri ko po yung principal dyan dahil po napakalawak po ng kanyang noon pa lang meron na siyang mga programa tungkol dyan na sinusuportahan namin. Kagaya po halimbawa, tinatanong niya po, pwede ba tayo na mag-conduct ng Oplan Bakal sa loob ng school?
Yun po nung pag-usapan namin, hindi pa talaga nangyayari yung mga ganyang insidente sa Tacloban, hindi pa nangyayari ang insidente sa Cavite. Wala pa pong naisip na niya. Sabi ko, nung nangyari, na-force na kagad ni Doc, nung principal. Sabi ko, kaya ngayon po, nung pong nakaraang linggo din, nakipag-meeting po ulit ako sa kanya, pati kanilang mga gwardiya na kausap na rin namin. And then, ang isa po sa maganda pa ring programa o best practice na ginagawa dito sa Gumaka, sa pamamagitan po nung isa nating konsyal ng bayan, kung marabatin nyo po, ibabanggitin ko na po ang si Konsehal Carlo Mendoza. Ang isa po, kasi teacher po yun, ang isa pong maganda niyang programa laban sa bullying. Yung pong every Monday, kasama po niya kami sa mga schools, kasama po niya kaming umaattend ng mga flag raisings, at yan din naman po ang gusto ng ating mga pinuno, ng ating pong PD, ng ating pong RD, na kami po ay makita sa mga eskwelahan. At sabi ko nga, ang isa sa magandang practice na aming in-implement, kasama nga po si Carlo Mendoza, yung pag-attach po ba ng bully box sa mga school, para po bang, di ba, makakita tayo ng mga suggestions box. Sa kanya hindi, bully box. Parang yun ay marami akong nakita doon eh. Unang-una may encourage yung mga estudyanteng nabubuli, na kung hindi sila direkta makapagsumbong dahil nakakapagtako sila, isusulat lang nila, idadrop lang na doon. Tapos yun namang mga bully, may isip din nila, baka ako'y maisumbong dito baka ako'y mailagay dito, mabasa yung pangalan ko dahil, so madi-discourage na rin yung nambubuli na mambuli. So maraming positibong epekto po yon. Tapos yung pa rin po yung regular na pagtulong ng ating mga kapulisan sa mga tumatawid sa kalsadang mga estudyante, at yung pagbibigay po natin ng protection sa mga estudyante umaga at saka hapon. And then, siyempre, hindi po nawawala dyan yung pong engagement din. Yung pong engagement natin sa mga school personnel, sa mga principal, gwardiya. Yan po ay bukod sa minomonitor po ng ating pong mga pinustas, regular talaga natin ginagawa yan. Dahil napakahirap po pagka nagkaroon ng isang insidenteng ganyan na related sa eskwelahan. Kaya, pinofokusan po talaga natin yan. Sir, kamusta naman dito yung yung mga nalilihis ng yung mga makakalimang grupo, sir? Ano ang Ako po ay natutuwa dahil naitanong niyo yan, kasi marami pong kumbaga tumataas ang kilay pagka sinasabi na ang Quezon ay nagdeklara na ng stable internal peace and security, yung tinatawag natin insurgency free. Pero ako po talaga, sa tagal ko dito sa Quezon, masasabi ko po, wala po na kayong dapat na problemahin sa mga dating mga kaliwang grupo, dahil lehitimo po yung pagdedeklara ng Quezon na insurgency free. Dito po sa bayan ng Gumaka, wala na po kami ni anino ng mga kaliwang grupo na namomonitor na napapasyal pa dito sa bayan po ng Gumaka. Wala na po talaga. Kasi isa ho yan sa kwan, makaka-interrupt sa tourism. Opo. So, talagang yung 100% yung pagdeklara ng kwan, Opo, at yan naman po ay ramdam natin dahil nung araw, kung mapapansin po ninyo, kung parang ngayon, lalo't magaling po yung ating mayor, batiin ko na rin po ang ating kagalang-galang na Mayor Webster Letargo. Ramdam po naman yung pong progresong na-attain po ng bayan po ng Gumaka. At yan po ay hindi naging mahirap nung unang panahon na naririto yung mga makakaliwang grupo. Ngayon po ay maluwag, malaya, napakarami pong programa ng ating lokal na pamahalaan pagdating po sa pang-ekonomiya at pang-turismo. Sinabi So, ko, saan ba nasuporta po ng Mayor sa Logistic? Opo. Sa Logistic? Opo naman. Meron na. Opo naman. pag sinabing Gumaka dati, sir, talaga. Oo nga. Mensahe kayo. Baka po meron kayo mensahe sa mga kababayan.
Ang patuloy ko pong mensahe sa ating pong mga kababayan dito sa Gumaka, ang tiwala po ninyo sa kapulisan ng Gumaka ay unang dapat kong ipagpasalamat. Pangalawa po ay patuloy po yung aking paghihikayat sa patuloy po ninyong pakikipagtulungan, pakikipag-ugnayan sa amin, dahil kami po ay nandito para kayo ay paglingkuran. Wag po sanang magkakaroon kayo ng dahilan na kayo ay nahihiya o natatakot na mag-approach sa pulis, dahil ako nga po sa katunayan ay lahat ng barangay po dito, 59 barangay sa Gumaka, na hindi dating basta-basta nararating, ngayon po ay napuntahan ko na lahat, at gusto ko nga pong akyatin ulit. Kaya lamang ay medyo maulan. Yun lamang po ang isang naming dilema pag pupunta po kami sa mga lugar na yung mga malalayo, yung mga far-flung barangays natin. Kalimitan po hindi po marating dahil po sa sira yung kalsada, hindi nararating ng sasakyan, malayo. Pero ngayon po, sinisika po natin na wag maging dahilan ang mga ganyang bagay para hindi marating po ang ating mga kababayan sa mga malalayong barangay. Pero nga ko lang, kasi tabing ng dagat tayo eh. Medyo naiwasan na nagkakaroon problema sa coordination. Saan po? Sa? Yung paano po yung coordination natin yung Philippine Coast Guard, wala bang insidente ng mga palusutan sa dagat? Wala naman po. Wala naman po. Meron po kaming close coordination, meron po kaming maritime dito at saka Coast Guard. Nandiyan po sila sa Port of Salome. In case po na magkaroon ng concern sila, madali naman po nila kaming tawagin, at kami naman pag kailangan din namin yung kanilang tulong, madali din naman po silang makapunta o makatugon. Wala po bang naka-puslip dito, sir, mula dun sa mga backdoor areas, mga open areas ng dagat-dagatan ng mga illegal drugs? Wala naman. Wala pa naman po kaming napaparecord na ganyan. Medyo malala sa coordination. Opo, doon sa Pacific Ocean. Wala mong din nga pala ito. Opo, naman din. Epe, saan po pwede mga tumawag o saan yung tagapan pa kami sa gusto magsumbong kung mga hindi ka nice? Gaya po ng aming pong panawagan sa ating mga kababayan, madali lang pong tawagan ngayon ng pulis. Kahit po wala kayong load, madali nyo po kaming matatawagan. Just dial 911 at may sasagot po at may magtuturo po. May madaling mag-uutos sa kapulisan para po kayo ay mabigyan ng serbisyong pulis na kinakailangan po ninyo.